Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin namin ang isang uri ng renewable energy na nagmumula mismo sa karagatan. Ito yung tawag ang tidal energy. Sa kasalukuyang panahon, patuloy na tumataas ang pangangailangan natin sa kuryente. Kasabay nito, syempre yung lumalala na epekto ng paggamit ng fossil fuels tulad ng coal at oil na nagdudulot ng polusyon at climate change. Dahil dito, mas binibigyang pansin ngayon ang paggamit ng renewable at environment friendly na energy resources. Isa sa mga hindi gaano napag-uusapan, ngunit napakalaking potensyal ay ang tidal energy. So, ano nga ba ang tidal energy? Ang tidal energy ay enerhiyang nagmumula sa pagtaas at pagbaba ng tubig dagat o mas kilala bilang tides. Ang natural na galaw na ito ng tubig ay paulit-ulit at predictable siya, kaya't maaari itong gamitin upang makalikha ng kuryente. Hindi tulad ng solar energy na umaasa sa sikat ng araw o wind energy na nakadepende sa lakas ng hangin. Ang tidal energy ay mas tiyak at mas consistent dahil sumusunod ito sa galaw ng buwan at araw. Sa presentasyon na ito, papakita namin kung ano-ano yung tidal energy, paano ito gumagana at ano-ano yung mga uri nito tulad ng tidal stream generator, tidal barrage, at tidal lagoon. O isa pa pala, dynamic tidal power. Tatalakayin din namin ang mga bahagi ng bawat sistema, ang kanilang kakayahan sa paglikha ng kuryente at mga bansang mga tagumpay anong gumagamit ng teknolohiyang ito. Layunin ng presentasyong ito na ipakita ang karagatan at ay hindi lamang pinanggagalingan ng pagkain at transportasyon, kundi isa rin itong maasahan at malinis na pinagkukuhanan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng tidal energy, posible nating matugunan ang pangangailangan sa kuryente habang pinapangalagaan ang kalikasan. Sa mga susunod na bahagi, sisimulan natin sa pag-unawa kung ano talaga ang tidal energy at ang prinsipyong pinagbabasihan ng operasyon na ito. So, sunod tayo na slide. Ang tidal energy ay isang uri ng enerhiya na nalilikha mula sa natural na pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. Ang galaw na ito ng tubig ay sanhi ng gravitational pull ng buwan at araw sa Earth. Kapag mas malakas ang hatak ng buwan, tumataas yung tubig dagat. At kapag humihina naman, ito ay bumababa. Ang paulit-ulit na prosesong ito ang siyang pinanggagalingan ng tidal energy. Kapag ang tubig dagat ay dumadaloy sa makikitid na daanan tulad ng mga channel, estuary o pagitan ng mga isla, mas bumibilis ang pag-agos nito. Sa mga lugar na ito, karaniwang inilalagay ang mga tidal energy system dahil sapat ang lakas ng tubig upang paandarin ang mga generator. Sa prinsipyo ng operasyon, halos kapareho ito ng wind energy, ngunit sa halip na hangin ang napapagalaw sa turbine, tubig dagat ang nagpapaikot nito. Kapag umiikot ang turbine blades, dahil sa agos ng tubig, ang mechanical na enerhiya na kino-convert ng generator upang maging electrical na enerhiya. Ang nabuong kuryente ay pinapadala sa pampang gamit ang underwater power cables at mula roon ay kinokonekta sa electrical grid. Sa ganitong paraan, ang tidal energy ay nagiging kapaki-pakinabang na kuryente na maaaring magbigay ng power sa libu-libong kabahayan. Isa sa pinakamalaking bentahe ng tidal energy ay ang pagiging predictable nito. Alam na natin na kung kailan tataas at bababa ang tide o yung tubig dagat. Kaya mas madali itong planuhin kumpara sa ibang renewable energy sources.
Bukod dito, mas dense ang tubig kaysa sa hangin, kaya mas maraming enerhiya ang maaaring makuha kahit sa mabagal na galaw lamang ng tubig. Gayunpaman, nangangailangan ng tamang lokasyon at mataas na gastos sa construction ang mga tidal energy system. Kaya't mahalagang pag-aralan ng mabuti ang disenyo at lugar bago ito ipatupad. Sa mga susunod na slide, mas palalalimin natin ang diskusyon sa iba't ibang uri ng tidal energy system at kung paano nagkakaiba-iba ang kanilang disenyo, operasyon at epekto sa kapaligiran. Bukod sa pagiging predictable, mahalaga ring banggitin na ang tidal energy ay isa sa mga pinakamatatag na renewable energy sources dahil ang paggalaw ng tides ay natural at tuloy-tuloy. Hindi ito madaling naapektuhan ng biglaang pagbabago ng panahon o tulad ng bagyo, ulan o kakulangan ng hangin. Kahit sa gabi o sa maulap na araw, patuloy pa rin ang galaw ng tubig dagat. Isa pang mahalagang punto ay ang energy density ng tubig. Ang tubig ay humigit kumulang 800 beses na mas dense kaysa sa hangin. Ibig sabihin, kahit mabagal ang galaw ng tidal current para sa hangin, mas malaki pa rin ang enerhiyang maaaring nitong ibigay. Dahil dito, mas maliit na turbine ang kailangan upang makalikha ng sapat na kuryente kumpara sa wind turbines. Sa aspeto naman ng kalikasan, ang tidal energy ay tunuturing na clean energy dahil wala itong greenhouse emissions habang ito ay gumagana. Walang usok, walang basura, at walang direktang pollution sa hangin. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang tamang disenyo at lokasyon ng tidal energy systems upang mabawasan ang epekto nito sa marine life tulad ng isda at iba pang organismo sa dagat. Ang tidal energy ay hindi rin tuloy-tuloy na nag-generate ng kuryente sa buong araw. Ang production nito ay nangyayari lamang kapag may papasok o palabas sa tide. Dahil dito, kadalasang pinagsasama ang tidal energy sa iba pang uri ng renewable energy upang masigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Sa kabila ng mga limitasyong ito, patuloy pa rin pinag-aaralan at pinauunlad ang teknolohiya ng tidal energy. Maraming bansa nang nagsasagawa ng pananaliksik upang gawing mas mura, mas efficient at mas environment friendly siya. Sa inaharap, inaasahang magiging mas malaking bahagi ang tidal energy sa global energy mix, lalo na para sa mga bansang may malalawak na baybayin. Sa kabuuan, ang tidal energy ay nagpapakita ng isang makabagong paraan ng paggamit ng likas na galaw ng karagatan upang makalikha ng kuryente. Isang solusyon na pinagsasama ang sustainability, predictability at teknolohiya. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon pag-usapan natin yung different types of tidal energy. Una, tidal stream generator, tidal barrage, tidal lagoon, at dynamic tidal power o DTP. Ang tidal stream generator, isipin natin ito parang underwater wind turbines. Kung paano gumagana yung windmill sa hangin, ganoon din ito pero sa ilalim naman ito ng dagat. Tidal barrage, ito naman yung parang isang malaking dam o harang na itinayo sa mga bays o inlets. Yung tidal lagoon naman, medyo katulad siya ng barrage pero ang kaibahan nito, ito ay isang circular structure na itinayo sa mismong coastline. At ang panghuli ay ang dynamic tidal power o DTP. Ito ay medyo futuristic at experimental pa na technology. Dumako naman tayo sa next slides. Ang tidal stream generator. Tidal stream generator operates similar to wind turbines. It is installed underwater at a depth of 25 to 50 meters while never system aims for a deeper installation. The water's currents rotates the blades 8 to 80 meter in length of the turbine at slow rate of 12 to 18 RPM. The gearbox increases it to 1000 to 1800 RPM.
which is connected to a generator that creates electricity, which is then carried to an onshore substation via underwater cable. Ang sinasabi dito, ang tidal steam generator ay parang wind turbines pero sa ilalim ng dagat. Inalalagay ito sa lalim na 25 to 50 meters, pero ang bagong system ngayon ay sinusubukang ilagay sa mas malalim pa. Ang agos ng tubig ay nagpapaikot sa mga blades na may habang 8 to 18 meters. Ang speed nito o ikot ng blades ay maabot sa nagre-range siya ng 12 to 18 RPM lang. Pero yung gearbox, dito papasok ang magic ng engineering. May gearbox ito na nagpapabilis ng ikot mula sa 12 to 18 RPM hanggang sa 1,000 to 1,800 RPM. Ang bilis ng ikot na ito ay konektado sa isang generator na gumagawa ng kuryente. Ang kuryenteng nagawa ay dadalhin sa isang onshore substation o sa lupa sa pamamagitan ng mga underwater cables. Tidal steam generator are able to produce much more electricity than wind power plants, mainly because water is much denser than air. However, water side density also means that tidal turbines needs to be much stronger than wind turbines, making them more expensive to manufacture. Tidal steam generator have a little disruption to the ecosystem as compared to tidal barrage. So, bakit nga ba natin ito ginagawa sa ilalim ng dagat kung pwede naman sa hangin? Ang isang dahilan dito ay higher energy density. Kaya mag-produce ng tidal steam generator ng mas maraming kuryente kumpara sa wind power plants. Water density, ito ay dahil sa tubig ay mas denser kumpara sa hangin. Pero dahil sa sobrang bigat ng tubig, kailangan mas matibay at mas matatag ang mga tidal turbines kumpara sa wind turbines. Dahil dito, mas mahal silang gawin o i-manufacture. Pagdating naman sa kalikasan, may malaking advantage ang tidal steam generator. Ito ay eco-friendly. Mas kaunti ang naidudulot nitong disruption o gulo sa ating ecosystem kung ikukumpara sa tidal barrage. Dahil sa wala itong malaking harang sa itinayo sa buong bay, malayang nakakaikot ng tubig at marine life sa paligid nito. Dumako naman tayo sa next slides. Tidal steam generator. The world's first tidal steam generator was Siegen, which started operating in July 2008 at Strangford Lough in Northern Ireland. Worth 12 million pounds with a capacity of 1.2 megawatts, and it produces 11.6 gigawatts hour on its life cycle. It was decommissioned last July to 2019, not due to failure but as a planned gathering of crucial data. Para maintindihan natin kung gaano ka-powerful ang technology na ito, pag-usapan natin ang Siegen. Ito ang kauna-unahang commercial scale tidal steam generator sa buong mundo. Nagsimula ito mag-operate noong July 2008 sa Strangford Lough, Northern Ireland. Yung project na ito ay nagkakahalaga ng 12 million pound. Kung i-convert natin to sa peso natin ay maabot to ng 1 bilyong piso. Ang capacity nito ay mayroong 1.2 megawatts at yung buong life cycle nito ay nakakapag-produce ito ng 11.6 gigawatt hour na kuryente. Bakit ito tinanggal? Noong kasing July 2019, official na decommission o kinalas ang Siegen, pero huwag kayong mag-alala, hindi dahil ito'y nasira o pumalpak ang machine. Tinanggal ito bilang bahagi ng isang plano para makakuha ng crucial na data. Dahil sa Siegen, napatunayan ng mga scientists na pwede talagang pagkuhanan ng stable na kuryente ang agos ng dagat nang hindi masyadong nakakaabala sa mga isda at marine life sa paligid. Dumako tayo sa next slides. All designed to capture kinetic energy from tidal currents. Blade design focuses on hydrodynamics, optimizing lift, reducing drag, and withstanding extreme loads, often using specialized airfoil shapes. Kung napapansin nyo, merong picture dyan sa gilid. Ayan yung different turbine types in tidal steam generator. Ang una dyan yung horizontal axis turbine,
Ang pangalawa, yung vertical axis turbines. Yung pangatlo, yung oscillating hydrofoils. Yung pang-apat, yung cross-flow turbine. Yung panglima, yung Venturi ducted device. At yung panghuli, ang tinatawag na tidal kite. Pansinin nyo ulit yung picture sa slides na to. Mapapansin nyo na sa mga pictures ay iba-iba yung mga itsura ng mga turbines. Bakit? Kasi bawat isa ay dinisenyo gamit ang hydrodynamics. Isipin nyo, ang tubig ay napakabigat. Kaya yung blades nila, parang pakpak ng eroplano ang hugis. Tinatawag ito natin na airfall shapes. Para mas madaling sumalok ng energy mula sa agos, ang goal dito ay mas mapataas ang lift habang pinabawasan natin yung drag para hindi maaksaya ang pwersa ng tubig. Siyempre, dahil extreme ang condition sa ilalim ng dagat, kailangan din ng sobrang tibay ng mga materialis na gamit. Hindi pwede rito yung mga basta-bastang bakal lang. Gumagamit ang mga engineers na specialized composite materials para masiguradong tatagal ang machine kahit laging hinahampas ng malalakas na tidal currents. In short, itong mga machine na to ay masterpiece na modern engineering para sa makakuha tayo ng malinis na kuryente mula sa dagat. Dumako tayo dito sa next slides. Blades designs includes the FF factors. Hydrodynamics. Blades are shaped like airfoils, hydrofoils to maximize lift and minimize drag. Just like airplane wings, but optimized for water density. Structural strength. Mass winds stand immense forces from dense water, requiring robust composite materials and structural design to prevent failure. At ang panghuli at pangatlo, cavitation control. Designs aims to reduce pressure differences that cause cavitation, formation of vapor bubbles, which damages blades. Unahin natin dito sa hydrodynamics. Ang disenyo ng blades ay hindi basta-basta. Dahil nasa ilalim sila ng dagat, kailangan nilang i-capture ang kinetic energy mula sa tidal current sa pinaka-efficient na paraan. Airfoil or hydrofoil design. Ang mga blades ay hugis airfoils parang pakpak ng eroplano. Para ma-maximize nila yung lifts at minimize nila yung drag. Dinisenyo ito specifically para sa water density dahil mas mabigat ang tubig kaysa hangin. Structural strength at main materials. Dahil ang tubig ay nagpapasiksik o dense, ang pressure na kailangang kayanin ng turbine ay napakataas. Immense forces. Kailangan kayanin ng machine ang sobrang bigat ng load mula sa agos ng dagat. Ang composite materials, gumagamit ang mga engineers ng robust composite materials at matibay na structural design para maiwasan yung mga mechanical failure o pagkasira. Ito sa pangatlo, ang cavitation control. Isa ito sa pinaka-importanting technical factors sa paggawa ng tidal turbines. Ano nga ba yung cavitation? Ito ang information of vapor bubbles sa tubig dahil sa pressure difference. Kapag sumasabog ang mga bubbles na ito, kaya nitong butasin o sirain ang metal blades ng turbines. Ang solusyon dito, ang mga modern design ay nakatutok sa pagbabawas ng pressure differences para maiwasan ng cavitation at umaba ang buhay ng machine. In short, hindi lang ito basta ventilador sa ilalim ng dagat. Ito yung isang engineering masterpiece na binuo para tumagal sa pinakamalupit na kondisyon sa ating karagatan. Sa slide na ito, makikita natin ang listahan ng mga tidal stream generator sa iba't ibang bansa. Ito ay ibang uri ng tidal energy na hindi gumagamit ng dam o barrage. Sa halip na parang underwater wind turbine ito na inilalagay sa lugar na malakas yung tidal current. Halimbawa nito ay yung Megan sa Scotland na may 6 megawatts capacity
at Orbital 02 sa UK na may 2 megawatts capacity. Magallanes ATIR na may 1.5 megawatts capacity. At Minesto Betzman Lason na tidal type. May iba't ibang uri ng turbine tulad ng horizontal, cross-flow, at tidal kite. Ang advantage ng tidal stream generator ay mas kakaunti ang epekto sa kalikasan at hindi ito binabago ang natural na daloy ng dagat. A tidal barrage is a dam-like structure built across a bay or estuary to generate electricity from the movement of tides. At high tide, seawater is allowed to flow into a basin behind the barrage. When the tide goes out, the water is released through turbines which spin and produce electricity using the difference in water level. This method provides clean and predictable energy because tides occur regularly. But tidal barrages are expensive to build and can disrupt marine ecosystems, making them challenging to use widely. These are the types of tidal barrage. First one is EBB generation. It is a common method used in tidal barrage systems to produce electricity. During high tide, the sluice gates are opened so seawater can flow into the basin behind the barrage. When the tide changes and begins to fall, the gates are closed, trapping the water inside. As the sea level outside the barrage drops well below the water level in the basin, the stored water is released back to the sea through turbines. The moving water spins the turbines and generates electricity. This method is considered the most efficient type of tidal barrage operation, especially for larger scale power generation, because it makes the best use of the height difference between the basin and the sea. Next one is flood generation. It works by using the energy of the incoming tide to produce electricity. As the sea level begins to rise, the barrage gates stay closed so that the basin remains at a lower water level. This creates a height difference between the sea and the basin. Once this difference becomes large enough, the gates are opened and seawater flows into the basin through turbines. The flowing water spins the turbines and generate electrical power. Although this method allows energy production during the rising tide, it is usually less efficient than EBB generation. Last one is two-way generation. It is a tidal barrage method that produces electricity during both the incoming and outgoing tides. It uses bidirectional turbines that can rotate in both directions, allowing power generation as water flows into the basin and again as it flows back out to the sea. This system reduces the idle periods seen in one-way generation and provides a more continuous supply of energy. However, two-way generation is usually more expensive to build and operate, and it is less efficient per unit of energy compared to single-direction systems. This diagram shows EBB generation in a tidal barrage system. During high tide, seawater flows into the tidal basin through open sluice gates. When the tide begins to fall, the gates are closed, trapping the water inside the basin. As the sea level outside drops below the basin level, the stored water is released back to the sea through turbines, generating electricity. The power comes from the height difference between the basin and the sea, making this the most efficient and commonly used tidal barrage design. This diagram illustrates flood generation in a tidal barrage system. As the tide rises, the sluice gates remain closed, keeping the tidal basin at a lower water level while the sea level increases. This creates a height difference between the sea and the basin. Once the head is sufficient, the gates are opened and seawater flows through the turbine tunnel into the basin.
turning the turbines and generating electricity using the energy of the incoming tide. The next one is two-way generation. This generates electricity during both incoming and outgoing tides, or we could say flood and EBB, using bidirectional turbines to maximize power generation duration. Unlike one-way system, this method reduces idle time, providing more continuous energy supply. Pero, generally, more expensive siya and less efficient per unit of energy. Sa slide na ito, makikita natin ang listahan ng mga tidal barrage power station sa iba't ibang bansa. Una rito yung Shiwa Lake sa South Korea na may 254 megawatts capacity, Laran sa France at na may 240 megawatts capacity, Qingxia sa China na may 40 megawatts capacity, at Annapolis sa Canada na may 20 megawatts capacity. Makikita rin dito ang uri ng operation kung flood tide, EBB tide, or two-way kung parehong papasok at palabas yung tubig. Ipinapakita ng table na ito na iba-iba ang laki ng design ng tidal barrage depende sa lokasyon at tidal condition ng bansa. So, the next one is tidal barrage. I-discuss ko yung key parts and its functions. The first one is turbine blades. It captures the kinetic energy of the moving water as it passes through the tunnel rotating shaft. So, itong turbine blades, siya yung kumukuha or sa kanya napupunta yung kinetic energy galing dun sa paggalaw ng water doon sa tunnel. Yon. The next one is generator. It converts the mechanical energy from the rotating shaft into electricity. So, ito napakadali. Yung trabaho talaga ng generator, siya yung taga-convert ng mechanical energy to electrical energy. Now, pumunta naman tayo sa rotor hub. Ang rotor hub, ito yung tinuturing na pinakasentro or central part ng turbine kung saan nakakabit yung mga blades. Siya yung nagsisilbing main connection points na nagdudugtong sa mga blades papunta sa shaft na nagpapasa ng mechanical energy sa iba't iba pang bahagi ng system. Kung iisipin, para siyang core ng turbine dahil dito nagsisimula yung paglipat ng energy mula sa galaw ng tubig papunta sa mga mechanical components. Kapag nagkakaroon ng pagtaas or pagbaba ng tubig or tides, dumadalo yung tubig mula sa tidal basin papunta sa dagat or pabalik. Habang dumadaan yung tubig, tumatama to sa turbine blades. Dahil sa puwersa ng tubig, napipilitang umikot yung mga blades. Dahil nakakabit yung blades sa rotor hub, kasabay din tong umiikot. So, sa part na to, nagsisimula na yung conversion ng tidal energy papunta sa mechanical energy na gagamitin para makagawa ng kuryente. Bukod sa pagiging connection point, may malaki ding role yung rotor hub sa pagpapanatili ng balance ng turbine. Kapag umiikot yung blades, kailangan pantay yung distribution ng puwersa para maiwasan yung vibration or pagkasira ng system. Kung hindi stable yung rotor hub, pwedeng maapektuhan yung performance ng turbine at pwedeng magdulot ng mechanical failure. So, dahil malakas at tuloy-tuloy yung galaw ng tubig sa tidal barrage system, kailangan gawa sa matibay at corrosion-resistant materials ang rotor hub. Nakakatulong to para magstay yung tibay ng turbine kahit na matagal to ginagamit underwater. So, sa kabuuan, yung rotor hub, hindi lang siya simpleng connector ng blades. Isa siya sa pinakamahalagang bahagi na tumutulong para maging maayos at stable yung operation ng tidal turbine. Pumunta naman tayo sa gearbox. So, ang gearbox, isa din siya sa mahalagang mechanical component na responsible sa pag-adjust ng bilis ng pag-ikot ng turbine para maging compatible to sa generator. Sa tidal barrage system,
karaniwang mabagal lang yung pag-ikot ng turbine blades dahil yung galaw ng tubig ay hindi kasing bilis ng galaw ng hangin. Kahit malakas pa yung puwersa ng tubig, hindi pa din to enough para maging direktang mapaandar yung generator. Dito nagiging mahalaga yung gearbox dahil yung pangunahing function nito ay gawing mas mabilis ang rotation speed mula sa turbine blades papunta sa level na kailangan ng generator para makagawa ng kuryente. So sa madaling salita, ang gearbox ang nagsisilbing taga-convert ng mabagal na ikot papunta sa mabilis na rotation. Halimbawa, kung ang turbine ay umiikot ng mabagal dahil sa flow ng tubig, papabilisin to ng gearbox para makapag-generate ng sapat na electrical output. Kung walang gearbox, mahihirapan yung generator na makagawa ng kuryente dahil hindi nito naabot yung required speed para sa electromagnetic induction. Bukod sa pagpapabilis ng rotation, tumutulong din yung gearbox para ma-make sure yung efficiency ng buong tidal barrage system. Kapag naayos na yung performance ng gearbox, mas magiging smooth yung transfer ng mechanical energy papunta sa generator. So, nakakatulong din to sa pag-iwas sa sobrang stress ng generator at iba pang mechanical parts. Dahil yung gearbox is exposed sa heavy mechanical load, mahalaga na may tamang maintenance at lubrication to. Kapag napabayaan, pwedeng bumaba yung efficiency ng system at possible na magdulot ng mechanical damage. Kaya masasabi natin na yung gearbox is a critical component na nagme-make sure na yung tidal energy ay magagamit ng mas maayos para sa power generation. Next, we have sluice gates. So, yung sluice gates is a control component ng tidal barrage system dahil siya yung kumokontrol ng pagpasok at paglabas ng tubig sa tidal basin. Kung kukumpara siya, para siyang traffic controller ng tubig na nagdidictate kung kailan papasok o lalabas yung tubig sa barrage. Kapag high tide or kapag tumataas yung tubig sa dagat, binubuksan yung sluice gates para makapasok yung tubig papunta sa tidal basin. Sa process na to, naiipon yung tubig sa loob ng basin at nagkakaroon ng potential energy dahil sa difference ng water level sa pagitan ng basin at ng dagat. Kapag naman low tide or bumababa yung tubig sa dagat, pinapalabas yung tubig mula sa tidal basin papunta sa dagat. Habang dumadaan yung tubig palabas, pinapadaan to sa turbines. So yung flow ng tubig, yung nagpapaikot sa turbine blades at nagiging cause ng production ng mechanical energy na eventually nagiging electrical energy. Bukod sa pagkontrol ng water flow, mahalaga din yung sluice gates sa pagpapanatili ng tamang water level sa tidal basin. Nakakatulong to para maiwasan yung sobrang pressure sa barrage structure at para masigurado yung stable na operation ng turbines. Isa din tong safety feature dahil pinipigilan nito yung possible na flooding or structural damage na maaaring mangyari kung hindi makokontrol yung daloy ng tubig. So sa kabuuan, ang sluice gates ay may malaking papel sa efficiency at reliability ng tidal barrage system. Dahil sa maayos na regulation ng water flow, nagiging mas consistent yung energy production at mas napapahaba yung lifespan ng buong system. Next naman, we have the powerhouse. Powerhouse, ito yung concrete structure ng tidal barrage na nagsisilbing housing ng turbine generator set. Ito yung lugar kung saan nagaganap yung importanteng bahagi ng energy conversion process. Dahil dito matatagpuan yung mga pangunahing kagamitan na gumagawa ng kuryente mula sa galaw ng tubig. Sa tidal barrage system, yung tubig na dumadaan sa turbine ay nagpapagalaw sa mechanical components na konektado sa generator, katulad nga nung sinabi ko kanina. So, lahat ng process na to nangyayari sa loob ng powerhouse. Dahil dito, yung powerhouse yung nagsisilbing central operating area kung saan naka-install at nakaayos yung turbine, generator, saka iba pang supporting equipment na kailangan para sa maayos na power production. Karaniwang gawa sa matibay na concrete ang powerhouse dahil kailangan nitong tiisin yung malakas na pressure ng tubig at bigat ng mechanical equipment sa loob nito. Bukod pa dito, nag-a-act din to na protective structure na nagpoprotekta sa turbines at generator laban sa external environmental factors tulad ng corrosion, debris mula sa dagat, or matinding water flow.
Mahalaga din na ang design ng powerhouse dahil nakakaapekto to sa efficiency ng tidal barrage system. Kailangan maayos yung alignment ng turbine at generators para maging smooth yung flow ng tubig at ng energy transfer. Kapag maayos yung pagkaka-design ng powerhouse, mas nagiging stable at reliable yung operation ng buong system. Bukod sa pagiging housing ng major components, nag-a-act din ng powerhouse bilang access area para sa maintenance at monitoring ng equipment. Dito ginagawa yung inspection, repair, saka performance checking ng turbine generator set para masigurado yung tuloy-tuloy at safe na production ng electrical energy. So, ang powerhouse, hindi lang siya simple structure. Isa siya sa pinakamahalagang bahagi ng tidal barrage system dahil dito nga nangyayari yung conversion ng tidal energy papunta sa electrical energy na ginagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng tao. Ang Siwa Lake Tidal Power Station ay matatagpuan sa South Korea at ito ang pinakamalaking tidal power station sa mundo na may 254 megawatts capacity. Kakaiba ito dahil one-way power generator lang ang gamit at gumagawa ito ng kuryente kapag papasok ang tubig sa dagat, kung kailan mas malakas ang pressure at daloy. Gumagamit ito ng 10 valve turbines at 8 slice gate na may 12.7 km na seawall. Sa isang taon, kaya itong gumawa ng 552 GWh ng kuryente, sapat para sa humigit kumulang 500,000 na katao. Ang Larans Tidal Power Station ay isang kauna-unang malaking tidal power plant sa mundo na binuksan noong 1966 sa France. May kapasidad nitong 240 megawatts gamit ang 24 bidirectional turbines na gumagawa kahit papasok o palabas ang tubig. Epektibo ito dahil malaking ang tidal range na 13.5 meter, kaya predictable at stable ang kuryente na nililikha. Nakakagawa ito ng kuryente sa high tide at low tide, kaya mas efficient. Ang 750 meter barrage ay nagsisilbi ring tulay at kahit mahal ang simula, nababawi ito ang gastos sa loob ng 20 years. Ang tidal lagoon ay isang gawang taong struktura na gumagawa ng kuryente gamit ang pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. Pareho ang prinsipyo nito sa tidal barrage, pero hindi ito hinaharangan ang buong daloyan ng tubig. Karaniwan nitong ginagawa sa tubig dagat at hugis siyo, kung saan nakukulong ang tubig para makabuo ng artificial na basin. Kapag pumasok at lumabas ang tubig dahil sa tide, umiikot ang turbine at gumagawa ng kuryente. Mas environmental friendly ang tidal lagoon dahil kakaunti lang ang naapektuhang marine life at nakakadaan pa rin ang mga barko. Bukod dito, nakakatulong din ito sa proteksyon laban sa baha at erosion. Halimbawa nito ang mga planong tidal lagoon sa Southwest Lake, UK at nagbibigay ng kuryente sa libo-libong bahay. So good day everyone. So for this slide, I'm going to discuss the advantages of tidal energy as a renewable source. So first, what is tidal energy? Yung tidal energy, it is a form of ocean energy that converts the kinetic and potential energy of tides into electrical power. So yung tides, nangyayari ito dahil sa gravitational forces ng moon at sun na kumikilos sa Earth. So, dahil natural at tuloy-tuloy yung prosesong ito, nagiging possible yung pag-convert ng tidal motion into electrical energy. So, first, let's talk about the first advantage, which is the tidal energy being renewable and inexhaustible. So, yung tidal energy ay renewable dahil ang source na ito ay hindi nauubos. Hindi kasi ito katulad ng fossil fuels tulad ng coal at oil na limited lamang yung supply. So hanggat umiiral yung Earth, Moon at Sun, tuloy-tuloy yung tidal cycles. So for the long-term energy planning, malaking advantage ito dahil sustainable ang energy source.
So for the second advantage, the tidal energy being predictable and consistent power generation. So isa ito sa pinakamalakas na advantage ng tidal energy, yung pagiging predictability nito. Or yung pagiging predictable nito. So yung tidal cycles kasi ay kayang i-predict ng engineers years in advance. So usually may 2 high tides at 2 low tides kada araw, compared sa solar at wind energy na weather dependent. Yung tidal energy ay mas stable at reliable, which is very important sa power system operation and grid management. So the third one is the tidal energy being environmentally friendly. So yung tidal power kasi, yung tidal power plants, hindi kasi sila gumagamit ng combustion process. Ibig sabihin, wala itong direct emission ng carbon dioxide at other greenhouse gases. Dahil dito, mas environmentally friendly. Mas environment friendly ito ang nakakatulong sa pag-reduce ng air pollution at climate change. So, para sa electrical engineers, importante ito lalo na ngayon na focus yung industry sa paggawa or sa mga clean and green energy technologies. So, for the fourth one, tidal energy being high energy density of water. So, mas dense kasi yung tubig kumpara sa hangin, around 800 times denser yung tubig compared sa wind. So, dahil dito, kahit mabagal yung galaw ng tidal currents, kaya pa rin ito mag-generate ng malaking amount na energy. Mas efficient ang tidal turbines kumpara sa wind turbines sa parehong speed conditions, which makes the tidal energy technically more advantageous. So for the last one is the long operational life and low maintenance cost. So yung tidal energy system kasi, dinesign talaga siya para tumagal ng several decades. Although, mataas ang initial installation cost once operational na, nagiging mababa na yung maintenance cost at wala rin itong fuel expenses. So, in the long run, nagiging cost-effective yung tidal power plants. And to conclude the advantages of the tidal energy, masasabi natin maraming advantages ang power. Madaming advantages ang tidal energy pagdating sa power generation. Ito ay renewable, predictable, environment-friendly, energy-dense, at long-lasting. So, para sa mga future electrical engineers, ang tidal energy ay isang very promising solution. Lalo na sa mga coastal areas na may strong tidal activity. So for this next slide, I will be discussing the disadvantages of tidal energy. So although tidal energy offers many benefits, it also has several technical, economic, and environmental limitations that need to be considered, especially from an electrical engineering perspective. So first disadvantage is tidal energy is high initial cost. So, bakit nga ba siya high initial cost? So, yung pagtatayo kasi ng tidal power plants ay nangangailangan ng mataas na capital investment. Dahil sa corrosive nature ng seawater, kailangan gumamit dito ng mga special materials na matibay laban sa kalawang at malalakas na alon. And bukod dito, mahirap din yung underwater construction kaya tumataas ang engineering complexity at overall project cost compared sa solar at wind energy. Compared doon, mas mahal talaga ang initial setup ng tidal systems. Next disadvantage is limited suitable locations. So, limited lang yung mga maaaring location. Hindi lahat ng coastal areas ay pwedeng paglagyan ng tidal power plants. Kailangan ng specific conditions tulad ng tidal range na at least 5 meters, strong tidal currents, at angkop na geography tulad ng narrow channels o bays. So dahil dito, limitado lamang yung mga lugar na pwedeng pag-installan or pwedeng paglagakan na naglilimita sa large-scale development large-scale deployment ng tidal energy.
So, yung pangatlong disadvantage naman nito is yung environmental impact nito. So, kahit environment friendly siya, yung tidal energy, so usaping in terms of emissions naman, maaari pa rin itong magkaroon ng negative effects sa marine ecosystem. So, yung mga pagtatayo ng tidal barrage at turbines ay maaaring magbago ng natural water flow na pwedeng makaapekto sa marine habitats at fish migration patterns. So, may posibilidad din na masaktan yung mga isda at iba pang marine organisms na sa bawat pagdaan nila sa mga turbines. So, for the fourth disadvantage naman is yung intermittent generation. So, bagamat predictable nga yung mga tides, hindi naman ito continuous. So, ang electricity generation ay nangyayari lamang kapag rising at falling tides na karaniwan naman 2 beses lamang sa isang araw. Ibig sabihin, may mga oras na walang power output, kaya kailangan na energy storage systems o backup power sources upang masigurado na stable yung electricity supply. So for the last disadvantage naman is yung distance from demand centers. So kadalasan kasi yung ideal locations para sa tidal power plants ay nasa malalayong coastal areas, habang yung mga pangunahing consumers ng kuryente ay nasa urban and industrial areas. So dahil dito, kailangan ng mahabang transmission lines na nagdudulot ng additional infrastructure cost at possible transmission losses. So all in all, to conclude the disadvantages, kahit maraming advantages yung tidal energy, may kaakibat din itong significant challenges tulad ng mataas na initial cost, limited locations, environmental concerns, intermittent generation, at transmission issues. So bilang future electrical engineers, mahalagang maunawaan natin yung mga disadvantages na ito upang makapag-design tayo ng mas effective, cost-effective at sustainable tidal energy system. So, sa kabuuan ng aming presentasyon, tinalakay namin ang tidal energy bilang isang makabago at maasahang uri ng renewable energy na nagmumula sa natural na pagtaas at pagbaba ng tubig dagat. Ipinakita namin na ang enerhiyang ito ay sanhi ng gravitational interaction ng Earth, ng buwan at ng araw. Isang likas na prosesong hindi nauubos at hindi nangangailangan ng pagsulog ng fossil fuels. Nalaman din natin kung paano gumagana ang tidal energy sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya tulad ng tidal stream generators, tidal barrage and tidal lagoon at dynamic tidal power. Bagamat magkakaiba ang kanilang disenyo at operasyon, iisa lang din yung kanilang layunin. At ang ito yung pang-convert ng kinetic at potential energy ng tubig dagat tungo sa electrical na enerhiya na maaaring magamit ng mga komunidad. Sa ating talakayan ng tungkol sa tidal stream generator, nakita natin kung paano ito gumagana na halos katulad ng wind turbines, ngunit mas efficient siya dahil sa mataas na density ng tubig. Samantala, sa tidal barrage at tidal lagoon, natutunan natin kung paano kinokontrol ang daloy ng tubig gamit ang mga dam at sluice gates upang makabuo ng kuryente at sa panahon ng high at low tides. Ipinakita rin ng mga halimbawa tulad ng Siwa Lake at Larans tidal power station na posible at matagumpay ang paggamit ng tidal energy sa malawakang sukat. Ilalakay rin natin ng mga ng tidal energy. Ito ay renewable, predictable, environmental friendly at may mataas na energy density. Dahil dito, nagiging mahalagang alternatibo ito sa tradisyonal na pinagkukuhanan ng enerhiya. Gayunpaman, hindi rin natin binabaliwala ang mga hamon nito tulad ng mataas na
paunang gastos, limitadong lokasyon at posibleng epekto sa marine ecosystem. Sa kabila ng mga limitasyong ito, malinaw na ang tidal energy ay may malaking potensyal, lalo na para sa mga bansang may mahabang baybayin sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya at mas maingat na disenyo ng mga sistema. Inaasahang magiging mas efficiente at mas sustainable ang tidal power sa hinaharap. Sa huli, ipinapakita ng tidal energy na ang karagatan ay hindi lamang likas na yaman, kundi isa ring maasahang katuwang sa paghahanap ng malinis at pangmatagalang solusyon sa enerhiya. Sa tamang kaalaman, teknolohiya, pangangalaga sa kalikasan, ang tidal energy ay maaaring mahalagang bahagi ng ating enerhiya sa susunod na henerasyon.